Baka kulang pa ang mga chairs. Leaders, please stand to accommodate ang mga bisita. Okay. Accommodate nato ang mga bisita, sila ang atong palingkuron. Okay. So good morning everyone. Okay. Nabatay mga first-timers karon. Nabatay mga first-timers? Pwede ba makita ang mga kamot sa mga first-timers? Yes, pwede lang i-raise ang hands. Wow, 1, 2, 3. Okay, napay bakante dire baka napay gusto mag-akuan dire, napay bakanta dire. Napay tulo ka bakante. 1, 2, 3, 4. 3, first-timers. Dito, may first-timers po na. Wow, pwede ba i-raise ang hand? Okay, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dito, meron po ba tayong first-timer? 7? May nakita ko nag-raise ang hand kanina. Dito, may first-timer po ba na tayo dito? 8! Okay, good job. Okay, dito, may first-timer po ba na tayo dito? 8, 9, 10. Woo! Okay, CCFI, are you ready? CCFI, are you ready? Okay, with a shout of 3, alam na this kung anong sasabihin nyo. Okay, 1, 2, 3. Ulit, gusto ko mas malakas. Yung mabungkag ang church. Sige. 1, 2, 3. Welcome! We welcome every one of you this morning. No? Ako din magpaila-ila ko. I am Pastora Jane Lihe. No? You can call me Mommy, you can call me Pastora, you can call me Sis, whatever you want, nga comfortable mo. We are the senior pastors in this church, together with my husband, Pastor Romualdo Lihe, and of course, together with all the leaders and pastors in this church. We are so happy. Each one of you, ang inyong presence, you know what? Ingnan yung katapad. Ang imong presensya, langit para sa ako. Oo, ang inyong smile. So if ang inyong presence is langit sa bawat usa sa ato, how much more ang atong Ginoo nga naa sa langit. Nga magtan-aw siya karon sa ato, grabe ang kalipay sa atong amahan nga naa sa langit. Amen pa? Pwede na ito palakpakan ang Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo sa iyang ginabuhat in our midst this morning. Okay? So I welcome everyone. No, I welcome everyone, mga first-timers. No, ang church nato is, we call it CCFI, Christian Church Fellowship International. But I pray and I hope nga as you entered in this place, you are welcome. No? Makita ninyo kung unsa ka caring, kung unsa ka compassionate, kung unsa ka friendly ang mga nag-welcome sa inyo ha. Friendly po ba ang nag-welcome sa inyo karon? No? Amen. Palakpakan natin si Lord. So I welcome every one of you in this beautiful, no, and special Sunday Mother's Day. No? Palakpakan naman kung katapan nimo imong mother. Ingnay mong mother. Mother? Sige, ingnay mong mother. Mother, you are special to me. Mother, I love you every day. Ingnagyod, tanawag yun ang inyong mga, ang nawong sa inyo. Kung dili na mother, kung tita na, nga nag-stand as your mother, no, she is your mother. And we celebrate mothers not only today, but every day. Amen po ba? Okay. Sige. By the way, I would like to announce that we have the newest couple in town. No, just this week, they knot their ties. They were blessed by the Lord. No, let's welcome and let's appreciate the newest couple in town.
Jerlof and Grace. Grace. Tindog Grace. Okay, they are the newest couple in town. Okay, good job, good job. The new couple. In this church, no, we are going international. Amen po ba? Ang dami po nating mga foreigners dito na pinapadala ni Lord. So thank you everyone for being here. Okay, so sabi ko nga kanina, this is a special day. Tapos after this service meron po tayong fellowshipping. Huwag po kayong umuwi dahil dito po tayo lahat kakain. Okay, sabihan mo yung katabi mo, huwag kang umuwi. Okay? Kaya we will have another second part, no? Second part sa ato ang program, and that is fellowshipping. Ingna sa second part. Ang una karon nga part is busugon sa nato ang atong kalag. Amen ba? Amen? Unya, busugon na nato ang ato ang tiyan. Kaya ingna, food is life. Food is life tayo mamaya. So, si Lord, kompleto siya. Dili lang tanan spiritual. No? Importante po ang physical. Okay. So, we are now on the second week of May. Amazing si Lord. Ang bilis ng panahon. So, di ba, ang katong naga-church din na-welcome na ba na ako ang tanan mothers? Ang tanan mga first-timers? Na-welcome na ako? Okay, welcome. Paulit-ulit, no? Paulit-ulit, welcome. So, okay. If you are here sa church at nasubaybayan nyo, in our church sa CCFI, meron po tayong theme every month for 1 month or 2 months. And what we are sharing for 1.5 months is about the full armor of God. Karon, mag-break muna tayo. So, inay mong katapad, hindi mag-break break lang tayo sa theme. Okay, mag-break muna tayo kasi this is a special day. No? Today is, we gonna celebrate Mother's Sunday. Okay. Sige. Kabalo ba mo nga, I wanted. Dili lang I wanted, yaya, dili lang I wanted nga husband and wife, di ba? Mahilig og wanted husband and wife, wanted yaya, no? Or wanted kay naigihimo nga nadautan. Today, the title of God's word is Mangita po di ayta. We wanted someone. And what is that we wanted today? Okay? So, the title of God's word today is Year of Building Up, Year of Transition. Sige, can we all say this? Year of Transition. Of Transition. Wanted. Thanks, sandali. Kung katapad nimo imuhang mother or mother ang imong katapad, ingna, wanted ka. Hala. Wanted ka. Wanted di ay ka. Okay. So, ang God's word for today is, okay, let's all declare. Go. Wanted, godly mom. Okay. Palakpakan natin ang mga godly man. Ay mom in this church. Okay. Sige. Kung mo kanang nganong mag-wanted man tao godly man, ay mom. No? Unsa magyuday ang kailangan nato sa isa ka mom. Okay. Let's try to look at, no? Tan-awon nato kung unsa what do you think? Let's compare. What do you think? Ano kaya? Ano ang iisipin mo sa isa ka godly mom versus an ideal mom? Mao na ang pag-usapan natin ngayon. Unsa ang usa ka jusnon nga mama ug usa ka ideal nga mom? Sige, tanaw nato kung asa ka dinha. Sige, pakita og pictures, my love. Okay, no? Mao daw ni ang ideal mom. Grabe, no? Multitasking. Tanan. Ang usa daw ka ideal mom, according to the world is she knows it all. Kinsay mga mom dire, alam ko na yan. Huwag mo nang sabihin sa akin yan. Papunta ka pa lang, ako pa uwi na.
Yan daw ang ideal mom sa world. Kinsay makarelate? No? Usahay, inana ba yata? We don't want to listen kung unsa ang mga ginasulti sa atong mga anak. Okay. Bakes, kinsa ang naga-bake og best cookies dire. So ako dili ko ideal ma'am, kay I don't bake cookies. I only eat cookies. No? So kinsa naga-bake og cookies dire? No, mao daw nang mga ideal ma'am. She knows it all. Bakes best cookies. Plenty of time for kids. Sana all. Kinsa ang tanan na ang oras para sa mga bata, knowing na karon nga generation, grabe ka kay ka-busy ang mga ma'am. Left and right, daghang kaig mga ginaasikaso. No? Besides, bisag unsa ka busy ang ma'am, an ideal ma'am, PTA president pa. Wow! Sana all. Sana ikaw na lang ang mom ko. No? No? Mao na siya din ang standard sa world. So tan-awon nato diri if we belong. Ideal mom ka ba or wanted godly mom ka ba? Okay? No? So, ingon si Abraham Lincoln. I don't know if naa din ha. No one is poor daw, wala daw pobre, or walang pulubi kung ang imuhang mother is godly. Agree or disagree? Spin a win. Okay. So, mo nang giingon ni Abraham Lincoln, no? One of the president of the Philippines, the United States. Nga naman, because his mother is a godly mother also. So karon, let's learn from these verses. Karon, why you are here? Nganong naa ka karon? Because God wants us to learn. Every one of us learn. Let us learn to be a godly mom. No? Kung hindi ka pa ganon ka-godly, sabihan mo yung sarili ko, even me. Walang perfect. No, dito sa mundo, sabihan mo yung sarili mo, Lord, I want to become a godly mom. Kahit little lang. Oo. Kaya hindi man talaga natin ma-perfect. Tama po ba? No? So ito ang hihingiin natin kay Lord at ito ang dapat nating malaman. Ang profile, unsay profile sa usa ka godly mom. Okay, so let's go first to our definition. What is godly? Godly means, sige, basahin ninyo. Og maka-Diyos. Okay. So, kung may yung ganita Diyos nun, og maka-Diyos, na ay kahadlok sa Ginoo. Amen po ba? Mahadlok, maghimo og sala. Okay? Kay mahadlok man ta maghimo og sala, mao pud na ang atong itudlo sa atong mga anak. Amen po ba? Okay? So, you live, another definition is, you live with deep respect and obedient to God's word. As a godly mom, we need to respect and obey God's word. So, ibig sabihin, we love to read God's word every day. First definition of a profile of a godly mom. Number 2, you are not dependent on yourself, but you are dependent on God by trusting Him completely. Kinsa diri, nagatrust gyud ka sa Ginoo completely when it comes sa mga decision making. No? Kung we are not like that, let's learn to completely depend. Ug tudluan namo mo paano ta mag-completely depend kay Lord? In what way? Make our faith. Unsa ang faith? Ang ato ang pagtuo. Kung sa Tagalog, pananampalataya natin. Huwag tayong mananampalataya sa sarili natin. Huwag tayong magbigay ng pananampalataya sa tao kasi ang tao mag-fail. Amen po ba? But when we put our complete faith in God, He will never fail you nor forsake you. Palakpakan natin si Lord. Okay? And you surrender to the will and leadership of God. What does this mean? Anong ibig sabihin nito? You seek God first in everything that you do. You focus on heavenly things, not on temporal things.
We don't focus sa mga, yes, hindi po masama na magtrabaho tayo, pero ang pinaka-importante, ang isa ka profile ng isang godly man, mom, focus on heavenly things that will magbibigay ng eternity sa atin. At yan po ang sinasabi sa Matthew 6:33. Ano ang Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po ang isang godly mom. In short definition, sige, basahon nato everyone, go. Godly, okay, go. Character is consistently doing the right thing at the right time, in the right way, for the right reason. Unsa daw? Doing consistently. Pag mayong consistently, unsa sa Bisaya ang consistently? Padayon? Kanunay. Oh, ingnay mong tapad, kanunaya. Kanunay. No? Unsa daw atong kanunayon? Kung godly woman, ma'am ka, the right thing, tama na butang, sa tama nga panahon, at sa tama nga rason. That is, in short, a godly mom. So ngayon, let's now go to the 5 characteristics of a godly mom. Ingnay mo katapad ko, ma'am na. Ready ka na, ma'am? Ready na ta, ma'am? Okay, sige, ma'am. No? Fasten your seatbelt. Relax and listen. Chang dadadang. Okay. The 5 characteristics of a godly mom. Number 1 is, can we all read, mommies? Hinay kaayo mga mommies. Amen! No? If you are a mommy, no? Let us, ato aning kuan, ato ani siyang kanang unsayta na, i-meditate. Internalize natin to. That if you are a godly mom, we have to love God first. More than our families. Okay? How do we do this, mga mom? By spending time with God. How do we spend time with God? We need to read the Bible every day. We need to read God's Word every day. Kay mauna ang makatabang sa atua, magpadayon ta in this world. Diba? Lalo na karon sa kalibutan. Gubot kayong kalibutan, di po ba? Different, hindi mo na alam kung sino ang tama. Sa YouTube, kung titingin ka, hindi mo na alam kung ano ang tama, kung fake news ba yan or scam pala yan. No? Even sa mga gamot, malalaman mo din yan kung fake yan or scam yan. Kaya we need to read God's Word every day. Dito po sa church, paulit-ulit po naming sinasabi, ano po ang meaning ng Bible? Ang Bible po is, ang meaning po ng Bible is, ang B is basic instruction before leaving earth. Parang bumili ka lang po ng cellphone, di ba? Or mga gadget, or any mga appliances. We need to read ang ilahang, unsa gani na nakabutang ana, ang ilang mga manual or mga manual, mga instructions. Kaya kung dili nato basahon ang instructions na ang iPhone 14, 89,000, 90,000, gigamit lang dayon nimo, naguba, goodbye ang 90,000. Tama po ba? Refrigerator. Di ba may mga refrigerator na 100,000? Oh, di ba? Wala nimo gibasa ang instruction. Gisaksak lang nimo diretso, bang, patay. Goodbye ang 100,000. So inana pud ta mga igsuon. Nganong naata karon dinhi, why are you here this morning? I believe nga hindi po aksidente na nandito tayo ngayon because God wants us to listen and God wants us to know that
our kuan jud ang ato ang manual before ta moabot sa langit. Kay naa na dira tanan sa Bible. Lahat ng mga questions ninyo, lahat ng mga longings, lahat ng mga yung mga imo-imo natin, lahat yan po, meron pong sagot sa Bible yan. Lord, nganong gwapa man ko? Naana sa Bible mga igsoon. Gingon na sa Psalm 139, unsa nga verse? Because I am fearfully and wonderfully made. Amen po ba? Lord, nganong inani man Lord, nganong kailangan man nako Lord, kanang mag-agi og mga trials. Ingon sa Bible, para it will make you strong. It will make your faith stronger, and it will make you fully and completely and totally depend on God. Unsa ang mga trials nga nagaabot sa atong mga kinabuhi. So kung dili ta magbasa og Bible, wag tang ta. Windang ta. No? Mag-give up dayon ta. Lord, nganong daghan man kay mga problema sa kalibutan. Lord, nganong inaniman, basaha ang Biblia igsuon. Lalo na sa ato mga mothers. Kay ang tanan, mga anak nato, Mama, pahingi ng piso. Wala ko'y piso. Diba, usahay? Kung wala dyan kay kwarta, lisod kaayo, maghatag. No? That's why we need to read the Bible. Kat it's everything in the Bible nga mabal-an nato ang tanan. O it's in the Bible nga tudluan ta what is the best thing to do. Sige, let's all read ang Mark 12:30 to 31. Can we all read? Go. Your God with all your heart, with all your strength, soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. So kung mangutana ta, Lord, unsa man gyud di ay ang pinakanindot nga imong commandment nga para ako ang sundon. Wala ni ingon si Lord nga you should love the world. You should love your work. You should love, everything na makita nimo diri sa kalibutan. Hindi po masama magtrabaho. Hindi po masama maningkamot. For us to become a godly mom. Kung godly mom ka, ang word ni Lord nag-ingon. Unahon sa nato, we should love the Lord. Unsa daw? Love the Lord your God with all of your... Bakit una ang heart? Hindi nyo ba tinanong, hindi ba pwede soul muna? Bakit heart? Bakit kailangan ang heart? No? Kasi ang heart, napakahirap po yan. Kung ang heart, hindi i-love si Lord, pwede po tayong ma-deceive. Because the heart is the most deceptive of all. Pwede kang ma-deceive dahil emotion ang papairalin mo. That's why, kung tayo, godly mom, godly women and man, pag-unahin natin na mahalin ang Panginoon natin with all of our heart, everything will just follow. Our mind, our body, our soul will just follow to love God. So what the heart dictates, gagawin ng mind, and ang heart na yan, talagang totoong mag-love sa Lord. Kaya nga, di ba, malalaman mo kung ano ang ugali or ang heart ng isang tao. Paano natin malalaman ang isang heart o isang ugali ng tao? No? Kasi kung ano ang lumalabas sa bibig natin. Malalaman natin yan. Saan ba ang heart mo? Kapain mo nga ang heart mo. Ang heart ko nandyan, nakaupo. Hi, heart. No? Kapain mo yung heart mo. No? Heart. Okay? Kapain mo yung heart mo. Ano ba ang nilalaman ng puso mo ngayon? Ano ba ang nilalaman ng puso mo ngayon? Ikaw lang nakakaalam yan between the Lord and God. Pero malalaman namin yan pag lumabas na sa bibig mo yan. Kasi ang sinabi din,
Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tama po ba? Kung anong nilalaman ng puso mo, lalabas at lalabas yan. Why? What are the reasons why we need to love God first? First is, letter A, dahil command ni Lord yan. Hindi po command ng CCFI yan. Hindi po command ni Pastora Jane yan, nor command ni Pastor Pichi, nor command ng mga leaders dito sa CCFI. It is the command of God. Amen po ba? Amen? It is the first and greatest commandment. Si Lord, si God, nag-set ng standard. Nag-set siya ng standard because He wants us to be guided. Mag-guide tayo para hindi tayo mapapariwara. Ingnay mo katapat, hindi tayo mapapariwara. Ang sang ibig sabihin ng mapapariwara, hindi tayo ma-destroy. Hindi tayo masaag. No? Nag-set ng standard ang Panginoong Jesus para sa atin. Not for Him, because God is already perfect. He is an absolute God. He set this standard for us, for our own good, para tayo mapunta sa kabutihan. Hindi tayo ma-destroy. Hindi tayo mapapahamak. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. So when we give our love with all our heart, soul, and mind, strength, okay, this is what the Bible says, a healthy connection of love. Dahil kung hindi muna tayo mauuna nagmagmahal sa Panginoon, napakahirap po mag-love sa kapwa-tao natin. Tama po ba? Napakahirap po magmahal sa mga unlovable na kagaya natin. But when we have that love na na-receive natin sa Panginoong Jesus, kaya talaga, kaya, no? Bisag, kaya gyapon, by the grace of God. Tama po ba? Pwede natin palakpakan ang Panginoon, no? Kayang-kaya natin. People are constantly looking for love in other people. Tama po ba? Minsan, we are looking love. I was looking for love. Saan natin hinahanap ang love? Sa mga wrong places. Sa mga wrong people. Minsan, no? Hinahanap natin ang love natin sa asawa natin. Hindi naman perfect ang asawa natin. Parang ikaw din, hindi perfect. Tama? Hinahanap natin ang love natin sa mga friends natin. Akala ko friends ko siya. Pero bakit gibetray niya ako? Tama? Hinahanap yung love natin, no? Sa mga anak natin. Pero ang anak natin, karon love ka niya, unya, singgitan ka na niya. Sahay, hinahanap natin ang love natin sa social media. Mag-post ka. Kasi gusto mo yung crush mo mag-like. So pag-post mo, wala man nag-like imong crush. Na-crush ka. Diba? Because we are looking for love sa wrong places of sa wrong people. Okay? Amen po ba? No? Tama po ba? No? But, kaning tanan will fail us. Lead us, mo na, ay, disappointment ako. Disappointment ko. Tung una, tung dalaga pa ko na nang ligaw sa ako, Ilocano man. Nyawa man ako gisagot. Yan siya, discouraged ak. Discouraged daw siya. Discouraged siya, discouraged. 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 Na-discouraged ak. Yun siya. Discouraged. Di ba mauni ang last preaching ni Pastor Pichi? The 7 Ds? Present yun yung disappointment, discouragement. Huwag yun yung gamiton sa kaaway ba? No? Even kami mga pastors, meron kaming mga gina-expect, tapos hindi nangyayari. Disappointments is real. Disappointment dayon. No? Because, bakit? No? Kaya ginabutang nato ang atong love, ang ato ang trust sa people. Okay? But a mom who loves God first is a godly mom. Okay?
Kung love nimo si Lord, you are a godly mom. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan mga mom who love God? Letter B, you have to love self correctly. Kailangan nato i-love ang ato ang self correctly. Kay di ba usahay, dili ta kabalo mag-love sa atong kaugalingon. Abi nato kung i-punish nato atong kagalingon, abi nato that is the kind of love. Pero karon let's learn to love ourselves correctly. Listen to this mga ma'am. When we love God, we can love ourselves correctly. Ang identity nato kung kinsa ka is rooted in who Christ says, who are you? Ang identity nato, ang imong pagkatao, kung kinsa ka, dili na siya nakabase sa imong mga failures, dili na nakabase kung unsa ang ginaingon sa social media, sa Facebook, or sa mga opinion sa uban. Kung godly mamta, ang atong self-image, ang godly confidence is kung unsa ang ginaingon sa word ni Lord. Amen po ba? Okay? Daghan kaig mga lies karon. No? Mga advertisement sa Facebook, sa social media, no? Wala man kay pulos nga mama. Pero nakabalo ang Ginoo kung giunsa nimo pagpaningkamot nga alagaan ang imong anak. Amen po ba? So kung katapan nimo imong mama, ingna, Mama, salamat kay imo kong gihigugma. Makahilak. Kung wala imong mama, lola na imong katapad, mama gyapon. Salamat nga gialagaan ko nimo. No? Amen po ba? Kung unsa ang gisulti ni Lord sa imuha. So, mao nang makahatagtag mga boundaries and make parenting decisions based on the Word of God, based on the Scripture, rather than sa mga popular na mga ideas or mga convenience. No? You are a godly mom because na-save ka for a purpose. Unsa imong purpose? No? Specifically, sa mga mothers, both biologically and spiritually. Nganong gisave ka sa Ginoo, ug nganong nagminyo ka ug usa ka godly man or godly woman? Because your purpose is to raise up a godly generation. Palakpakan natin si Lord. Because in this generation, kung dili godly, gubot na kayo ang kalibutan. Luoy kayo ang mga kabataan, ang ato ang next generation. Kaya you are a godly mom. You are saved right now for a purpose. And another thing is, you are saved. You are a godly mom because you are a vessel, channel of godliness. Ias ang imuhang kaugalingon. As nato atong kaugalingon, godly ba ako? Sige, as na to. No condemnation. Walay perfect diri ha. Kung perfect ka, uli na lang ka. You don't need this word. Lahat tayo, hindi tayo perfect mga igsoon. No, perfect. So ask yourself, even me, godly ba talaga ako? Huwag tayong mahiya kasi alam naman ni Lord. Alam mo ba, kagaya ng kanta ganiha, no? We are vessels. Ginamit tayo ni Lord. We are vessels. Once broken, di ba? Daghan kaayo, ni sulod diri sa church, naka-encounter before broken, hurt, wounded. Daghan kaayong mga issues sa kinabuhi, ang mga heart, grabe. And some of us belong to a dysfunctional family. Ay, wag lang nating sabihin na broken family, dysfunctional family lang. But praise God who turned our life around. Di ba po ba? Marami pong mga kinabuhi diri nga gibag-o ni Lord. Amen ba? Amen ba? No? Once broken, amazing grace.
Gihil ang atong mga kasing-kasing. No? Gihil ang atong, who turned around our lives. He made us whole again. No? Binago niya tayo. Kung ano yung mga broken pieces, isa-isa yan na kung nandyan tayo kay Lord. Kung meron na tayong you are a godly mom. Lahat ng mga broken pieces na yan, isa-isa yan na ginapunit ni Lord o ginabalik sa imuha. At ginagawa ka niya ngayon na buo. You are a whole again. So kung kinsa man tong mga broken karon nga nisulod dinhi, I pray nga paggawas nimo, you will become whole again. Palakpakan natin si Lord. Kasi ang mga ma'am, ang daming mga pinagdadaanan. Lahat ibinabato sa ma'am. No? Amen po ba? Amen. No? Binabato lahat sa ma'am. Okay. No? He made us whole again by knowing of God's love. So today, mga ma'am, I want you to receive God's love. Na paglabas natin, buo na tayo. No? Pagsulod nimo diri, unsa man akong anak, oy, invite ko diri, oy, samok-samokon pagyud ko, dalon-dalon pagyud ko. Kay naay something sa Lord sa imo nga karon, mga mami, mga nanay, naa siya i-fix sa imo nga karon. O gusto ni Lord na ma-receive nimo ang iyang love wholeheartedly today. Amen po ba? Kaya mga mami, please take good care of yourself. Let's take good care of ourselves. Huwag natin pabayaan ang mga sarili natin. Amen po ba? Kasi gusto pa natin na mabuhay ng matagal para makita pa natin ang mga offspring natin na mga godly. Amen po ba? Makita din natin ang mga offspring natin, mga anak natin, hantod sa 4th generation. So paano? Mga nanay, starting today, ano ang isipin natin? Think happy thought lang. Happy hormones lang. Ayaw na sigig mugot. Norman may problema. Pero kung naa si Lord, ihatag ang problema nimo kay Lord. Lord, imuha ning problema. Dili ako ang tagian ning problema na ni. Amen po ba? Happy thoughts lang. Kay kabalo mo, kung ang nanay nga stress kayo, kabalon mo, isa na sa mga reasons nga magkasakit tayo. No? Mga cancer, maunay gusto sa yawa. I-kill ang ato ang body. So kung kana, di ba mga nanay, anxious kayo, so ang ato ang mindset tong una, pag the more anxious ka, the more nga murag ka ng, kuan kayo ka, kanang, tama dyan na akong ginabuhat. No! Kung sige lang kag problema, sige lang kag mugot, dili ganahan si Lord anak kay nganuman, wala nimo gi-activate ang imong faith kay Lord. Sabihan mo kung meron kang dinadala ngayon, sabihan mo, hindi mo kaya yan mag-isa. Hindi mo kaya yan mag-isa, ibigay mo kay Lord. Bigay natin kay Lord. Amen ba? Okay, no? So, sa atong buhaton mga nanay, para makita pa nato ang mga hantod sa 4th generation, ang mga apo sa tuhod, apo sa kuko. No? Think happy thoughts. Unsa pa? Kani ang akong problema. Wala ko ga-exercise. Wala ko ga-exercise, pero exercise. No? Exercise. Have enough sleep. Mga igsoon, ang healthy oras daw sleep between 10 to 4. Mao daw na ang sleep nga gina-repair ang atong immune system. Ngano man, because we need to take care of our bodies because our body is the temple of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Okay? And letter C, love. When we love God first, we can love others better. We can love others better when we love God and love ourselves. Amen po ba?
So when we love God, no, and we love others better, unsa na may tabo sa ato pasensyoso ka na, dili dayon ka masuko, dili dayon ka murag dragon, balik! No? Unsa tawingon? Ma, wala ko medyas. Ay, gina ko. Tama, makarelate ta, usahay inana ba ko. Dili po ko perfect. But when, no, godly mom, we can love others, we can be patient, we can be kind, gentle. Ambot na lang. Lisod kaayo mag-gentle ang choleric. Kisay choleric dire. Siga day ng mata. Ano yan? No? Joyful! May problema, pero kung godly mom tayo, may joy, may peace. Ingna imong mama, ikaw yan. Ingna imong mama, ikaw yan, ma. Hinay lagi kayong mga anak pa. Mga anak, mag-declare ka. Kung hindi ganyan ang mama mo, sabihin mo, ikaw yan, ma. Tanawa lagi. Ingna imong mama, ikaw yan, ma. Gentle, joyful, loving. I-declare mga anak, i-declare. Sige, ikaw yan, ma. Joyful, patient, kind, gentle, joyful, peaceful. Wala nimo gi-declare sa imong mama. I-declare sa imong mama, mga anak. I-declare sa imong mama. Ingna, ikaw yan, ma. Sige, ulit. Follow. Kung wala ang imong mama, kung ikaw ang bana ka, katapat ni imong wife, ingna imong wife, anak. Sige, go. Ikaw yan, ma. Patient ka, kind ka, gentle ka, joyful ka, peaceful ka, ikaw yan. Palakpakan nato ang mga children. Amen. Mga nanay, tinuod ba? Huwag nyo nang sabihin. Okay. We can give who you are and what you are to others. Amen po ba? Especially to our spouse and our children. Listen to this, no? Mga parents. Listen to this. A well-loved children are happy, confident, and secure kids. Palakpakan natin sa Lord. No? Kung love nato ang atong mga anak, dili na sila mahadlok sa atoa. Kay feel nila nga love nato sila. Confident sila nga love nato sila. And secured sila sa atong love. Amen po ba? Amen. So when we love God, we want to know Him more. The more we know Him, the more we understand the kind of love God has for us. His love is about giving of ourselves, and mothering is giving selflessly, no, to our kids and family. Kung mother ka, no, hindi ka na selfish, unselfish ka na. Kasi you are not only looking at your own benefit, but you are always thinking sa imuhang mga anak. Amen po ba mga mothers? Amen. Number 2. So, number 1 characteristic of a mother, unsa to? She loved God first. Number 2, kinsay mga kalma diri, kalma lang. Kalma lang and collected. Grabe, no? Kalma lang. Inay mong nanay, dira na sa imong tapad, kalma lang. Sige. Ingnay mong mama, kalma kay kama. Okay. Ingon ang giingon sa Psalm 46:10. Sige, let's all read this. Go. That I am God. Kalma lang ang nanay. Kahit gaano kagulo ang paligid mo. Ang mga bata, grabe na kagakasamo, kalma lang. Nanay, may bad news, kalma lang. Nanay, wala nang bigas, kalma lang. Nanay, pang tuition fee ko, kalma lang.
Nanay, wala tay sudan, kalma lang. Nanay, mo abot ang Judith ni Sukoteko, ni Water. Kalma lang, nanay. Nanay. No? Alam niyo ba, ang being still is, ipakita nimo that you are in control of the situation. And I am learning from this also. Kasi ako, alam nyo, pag may moabot nga bad news sa ako, malamang sa malamang makulerik yug ko. Mas musamot ang problema. Pero karon I'm learning to become. Kalma lang yun, no? Kalma lang yun. So be still, showing great control over your feelings, emotionally and mentally stable. Pag mo yung ganita nga kalma lang, nonchalant, ibig sabihin, relax lang, cool. Karon mga expression sa mga bata, so cool. No? Chill lang. Nanay, chill lang. Inong nanay, chill lang. No? Kalma lang, nanay. Unruffled, kalma and cool. Is still, quiet. Quiet under stress. Grace under pressure. Unsay buhaton? Pray. You know what? What I admired most of my mother before. Pag may moabot na mga problema sa family, dili gyud na namo siya madunggan nga magyaw-yaw. Ang ginabuhat sa among mama, matingala mi mawala siya, musulod sa kwarto nila. Unya didto na di siya nagaampo. Wala mi madunggan, never na nadunggan namo sa among mama before. No nga, pag wala na'y bugas, magyaw-yaw, walay sudan, magyaw-yaw, wala gyud mi kadungog anak sa iya before. Munang kami, feeling dato mi. Tinuod na. Kabalo ba mo nga among ginakaon long tunguna, linubok nga kuan, kanang saging god, gilubok, linupak, mao na ang among pagkaon before mi moadto sa eskwelahan. Pero glory to God, honoro lang yapon mi. Palakpakan natin si Lord. No? So mauna dapat mga nanay. Dili magyaw-yaw. O karon, sige. Ingnay mong nanay. Nay. Mami. Sige, ingnay mong mami. Mami. Ayaw-yaw-yaw. Mami. Mami. Pray lang ta. No? Pray lang ta. Mo din ang ginahimo sa akong mama tung una. Wala pa gani mentoring tung una. Wala pa G12. But nakita namo ang akong mama ug papa, they are genuine sa ilang faith. Mao siguro naging pastor mi karon. Unom mi kabuok nga mga gisuon, 5 mi pastor. Glory to God. So if you want, nanay, kung may problema, unsa ang dapat buhaton? Iluhod sa Ginoo. Iluhod. Dili yaw-yaw. Kabalo mo, mayaw-yawan pa to among papa. Papa namo. Pero si mama, hilom lang yun si mama. Okay. No? Kaya nga naman, some of us become mothers without a clue. Di ba naging mother lang ta? Wala may motherhood nga school, di ba? Wala may school of motherhood. No? Wala tayo clue na ba? Naging, bigla na lang, ala, mama na di ay ko. Para sa ingon si Juby ganiya, uy, mama naman di ay ko, mami, no? Oh, mama na ka. Kalimut siya nga, mama di ay siya. No? We learn, unsa man ang motherhood, paano tayo makalearn? Through our experiences. Kaya pag lola ka na, mas expert ka na, much better ka na nga mag-love. No? Kaya nga naman, we have so many dysfunctional families. Some did not even have a mother figure. Kay, nagkamali lang, nabuntis lang. Wala gituyo, ay wala giplano. So how do we deal with the unpredictable and fickle emotions of our kid? Be still. God is in control. No? But, many times, ang totoo, we are always out of control. That's the truth. That's the truth. So every age and stage and every season in mothering comes with its unique ups and downs. 1 minute, ang imong toddler nag-enjoy sa park.
Maya-maya, nag-wild na, kay nga naman. Gusto niya kaunon tong gum nga nakastick sa wood. Siyempre, ibawal ni mo eh. Nag-wild na. Sa buhaton kung mag-wild imong anak, mag-wild po ka? Kung saan buhaton? Kalma lang. No? Isa pa. At 10 a.m., your daughter or your son says, Mom, you're the best mom in town. I love you. Pero, no? Nabalaan niya nga naay party, ang uban niya nga mga classmates, gipayagan sa mama nga moadto sa party. Unya, ikaw nga mama, wala nimo gipayagan ang imong anak. Bago lang siya niingon, 10 o'clock, ingon siya nga, I love you, ma'am. Pagkagabi, I hate you, ma'am. Kaya wala nimo gipayagan nga moadto sa ano, sa gusto niya. Nga every mother nga gi-permit nga moadto ang mga anak. Ingnana, ups and down. Amen po ba? So, unsay buhaton nimo? No? Kay suko siya sa imuha. Tutok kay siya sa imuha. Sa buhaton, tutok kay mong buha? Sa buhaton nimo kung ang imuha. No? Anak, suko kay sa imuha. What do you do as a godly mom? Show her you are calm. Kalma lang. Kaya, mga mama? Kaya, mga mama? Kalma lang. No? And be collected. At the same time, close enough for motherly love and comfort. Poise pa rin. Ayaw pag out of control. Kay mapangit na mga mami. No? Dili ta mag out of control. Amen ba? So, amen. So how do we stay calm and collected? Steadfast in our faith and love. Sabi sa Psalm 26:12, sige go. My foot stands on level ground. In the great assembly, I will bless the Lord. Your emotions, mother, take note on this. Dapat under control. No? Let us be mindful to bless the Lord in any situation, not to shame the Lord in our mothering. Kung saan nagagawa sa atong baba. She stays off her child's emotional roller coaster. Regardless, kung sa panang mga batasan sa atong mga anak, regardless ilang mga highs and lows, she does not lose faith in a God-given role. You are a godly mother. And if we do that, God will give us wisdom. Hatagan tag wisdom ni Lord kung paano nato ni siya i-handle. Amen ba mga godly mothers? Hatagan tag wisdom ni Lord kung paano nato i-handle ang ilang mga tantrums sa mga toddlers, mga unpredictable mood sa mga teens, and mga criticism o sahay sa mga adult kids nato. Mama, pangit ka. How do you handle that? Kung sa'yo mingon, pangit po ka. Mama, tabakay ka. Ikapod, tabapog ka. How do we handle that? No? Huwag natin patulan ang mga tantrums ng mga anak natin. Amen ba, mothers? Kausay mga bata, good na. May tantrums, good na. No? Ang key nato is be there for them. Don't walk away when they need us most. Unsay buhaton nato? Embrace nato sila. Touch gestures of kindness and comfort are priceless. No? Kailangan i-comfort nato sila, embrace nato sila. Naisa daw kay story, a child was crying. Kabalo mo unsay gihimo sa mother? Gibili niya sa mall, no? She left the child. All the more the kid cried, no? Balik siya. Out of control ang mother. Do you think ang bata ang maulawan? Kinsa ang maulawan? Ang mother or ang child? Ang mother. Diba? Yun nga ang sinasabi ko. Kahit sa atin dito, yan si Shanshan, may mga, siyempre bata, may mga ups and downs yan. May mga wild moments yan. Pero the more nga patulan natin at mag-wild din tayo, mag-wild yan siya lalo. Yan ang na-learn ko. So kung kalma ka lang, kalma lang imukan, magkalma pod ang bata. Amen ba mga mothers? Amen?
Amen ba mga anak? Amen. No? Huwag nating patulan ang mga, minsan, no? May mga times tayo nga, love, kain na to, love, kayo, love. Pero pag nagwala, puro natag ka ng dragon. Ma-confuse ang bata. Diba? Okay. So, huwag patulan ang tantrum sa mga anak natin. Kalma and collected. Poise. Guwapa lang gyapon. Smile lang gyapon. Okay. No? Letter B, she disciplines out of love, not anger. Ingon ang Proverbs 13:24. Sige, basahon nato. Go. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Mga nanay, kung love nato ang atong mga anak, disiplinahon nato sila. Okay? Pero dili disiplina nga halos patyo nato sila. Let's discipline them with love. Love. Paano? No? The rod symbolizes discipline. But not just physical, bunal ang pagdisiplina. Sometimes, ang proper nga discipline, we have to talk to them. Talk to them. Isulti nato kung unsang ilang mga mali. Tapos ito ang natutunan ko kay Juby, kung paano niya disiplinahon ang anak niya nga si Shanshan. Pag ginadisiplina niya, ang iyang ginaingon, look at my eyes. Tanawang akong mata. Look at my eyes. No? And kung meron tayong mga nakita na mga mali sa mga anak natin, wag nating, mamaya na lang yan. Right there and then, kausapin kaagad natin ang mga anak natin. Kasi pag nakalimutan na yan, wag tayong tamad-tamad ha, mga nanay. Let's teach them life lessons. We call that learning moments. Nga maka-learn ang atong mga anak. Amen po ba? And letter C, she never gives up hard. No? Ang nanay natin is hardworking moms. Sino ang mga hardworking moms dito? Sino ang mga hardworking moms? Oo, given na yan. Dapat magiging hardworking mom tayo. Paano na lang kung tatamad-tamad tayo, kawawa naman ang mga anak natin. So paano tayo mag-hardworking? Sabi sa Galatians 6:9, go. Doing good, for in due season will reap if you do not give up. Do not grow weary. Mga nanay, huwag kayong mapagod maging nanay. Ma-hurt man, ma-insulto man, huwag kayong mapagod maging nanay. Never give up on your son and daughter. Amen po ba? Usahay, pagkuan na, nagminaldita na, dili ta na ka anak, hawa na dire. Dili na ta pamilya. No? Let us love. Number 1 is, never give up in praying for them. Isa ka, mother, kinsa na kaila kay Saint Augustine. Monica ang pangalan sa young mother. No? Kita ninyo, she was a prayerful and faithful Christian. She was a praying mom. Are we a praying mom? Are we praying for our children? Amen po ba? No? Sabi sa Romans 13:13, go. Not in rioting, go. Not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make not provisions for the flesh. Okay? Sahay, ang balay gobot kaayo. No? Away si mama, suko si papa. Alsahon ang refrigerator, ug ilabay, pa! Si mama pod, mobalos pod, alsa pod ang electric pan, po! Paguman sa away, wa na'y gamit. Saan ngayon sa Bible? Not in, grabe rioting, riot yun. Usa itsura pag riot. Di ba? Riot sa kuan. Ay magpinatsanay kay riot man. No? Not in drunkenness, not strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ. Amen po ba?
And number 3, a mother, godly mother, humbly forgives. Kita ninyo? A mom hugging a son. A mother is a very good forgiver. Amen ba? That is point number 3. Forgive others. Okay? Our kids could hurt us a lot of times. Amen ba? Tama ba, mga anak? Aminin natin, mga anak. We hurt our parents a lot of times. Especially ang mga adult kids. No? But kung kita, godly mother, we demonstrate a forgiving heart. Every mom gets frustrated or loses her cool when her son tells her at 9:59 p.m. that he needs poster board for a school project for the next day na. Kisay dili mag-wild anak nga mamay. 9:59 na sa gabi eh. Kanya kailangan niya early in the morning. Ingon ang 1 Peter 5:6, so humble yourselves under the mighty power of God, and in His good time, He will honor you. Humble daw. Dapat kita mga nanay, tayo ang mga humble. Because humility helps us, no? Helps her apologize to her children and spouse when she gets it wrong and extend herself a little grace as well. Kisay mga humble nga mga nanay dire. Bantog ra tong ako mama tong una, bisag malditahan, gyud nako kaayo siya. Grabe jud ko ka. Obvious ba? Maldita gyud kay ko tong una. Hambog pag yun kaayo ko. Tanawa? Siya pa nag-unag istorya sa ako. Di ko mo istorya sa iya. Humble day akong mama. Godly good day akong mama. Glory to God. No? Palakpakan nato si Lord. Ingon ang Luke 7:47. She's been forgiven much, so she loves much. She generously extends grace to others when they need it. A godly mother readily forgives. Nanay! A godly mother, readily forgive agad. Huwag nang antayin ng 1 month. Not hard-hearted. A godly mom has the God-given gift of humility. Who they are and what they become. Kabalo mo, kung humble ka o forgiving ka, ganyan din ang mangyayari sa mga anak natin. When they grow up, magiging humble and forgiving din yan sila because they follow us. Amen po ba? Okay. Can we hear a song? Ali. This is a daughter, no? A song, My Daughter's Eyes. Sige. Okay lang mag-overtime ta kay diri man ta mga untanan. Ikaw, Arian. Ikaw. Ali dito. Pag maghatag na gamit. Listen to this, mga nanay. In my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. She was sent to rescue me. I see who I want to be in my daughter's eyes. In my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness turns to light, and the world is at peace. This miracle God gave to me gives me strength when I am weak. I find reason to believe in my daughter's eyes. And when she wraps her hand around my finger,
how it puts a smile in my heart. Everything becomes a little clearer. I realize what life is all about. It's hanging on when your heart's hard enough, giving more when you feel like giving up. You've seen the light, you'd see my daughter's eyes. Woo! In my daughter's eyes, I can see the future, a reflection of who I am and what will be. And though she'll grow and someday leave, maybe raise a family, when I'm gone, I hope you'll see how happy she made me. For I'll be there in my daughter's eyes. Yeah! Palakpakan natin si Lord. Thank you siya. Yon. In my daughter's eyes, no? In the eyes of our daughters, in the eyes of our sons, we are heroes. Hero tayo. So paano natin masasabi na we are heroes? In what way? By exemplifying forgiveness, Gyud. Kita ang una mag-release og forgiveness. Even if sometimes sila ang maka-hurt sa atua. Amen ba? Mga nanay? No? Usahay. Ang mga bata, wala sila kabalo nga na-hurt na daita nila. But, no? Dahil na-hurt tayo, kita ang mag-una og forgive, Gyud. No? Makita nila sa atua. No? When we do the first thing and the first move, di na nimo makita ang totoong mother's heart. A heart of a mother that is humble and forgiving. Yun ang sinasabi sa song. No? Tayo ang una maghingi ng forgiveness. Kagaya ng sinabi ko, wag nating patulan ang ating mga anak. Because we don't want na masira tuloy ang family natin. Amen po ba? Kagaya ng sinabi ng song, in my daughter's eyes, nakita ko ang future nila. So kung ano yung mga pinapakita natin sa mga anak natin ngayon, hero tayo. So kung ano yung mga nakikita nila sa atin, akala nila tama. Kaya tayo mga nanay, tayo ang light. Dapat tayo ang ilaw, ang suga sa tahanan. Na makita nila nga godly ka. And because you are godly, your children, later on, when they grow old and mature, they will also become godly like you. Palakpakan natin si Lord. Amen po ba? So if we would not been godly, this is the time nga magrepent tayo. Paningkamutan nato nga makita nila in the eyes of our children, we are heroes. Not perfect, but authentic. Amen po ba? Mga real po tayo. And letter B, no, forgives. She humbly forgives. First, she forgive herself. She forgive others and she forgive herself. Even the person staring back at her in the mirror, herself for failing God and others. Forgive all people as you forgive yourself. Mga nanay, kung nakasala man ta, we are not perfect. Don't be hard sa imong self. Don't be hard sa imong self. Di ba may mga usay, hindi ko talaga mapatawad ang sarili ko. Igsuon, kaya ganit ta patawaron sa Ginoo. Basta as long as mga ita, Lord, pasaylo ako. I repent. I was not also a good mother before nung kabataan ko. You are so blessed ngayon dahil may mga mentoring na tinuturuan kayo paano kayo magiging godly mother. But before my time. So every time na dumating ang Mother's Day, I cried to the Lord. I say to the Lord, Lord, I'm sorry. I was not a good mother to my son. I cry to God. Alam ni Lord yan.
I was sorry. But I know that God has forgiven me. Binigyan niya ako ng anak, isang anak, dahil ang iba, lahat na to, mga stepsons and daughters. And God gave me a spiritual children. Kayo yon ang binigay ng Panginoon sa akin. That because God has forgiven me. Kung ano man yung mga failures ko in the past, I am not defined with my failures. Because God forgives me, same din sa atin ngayon. Kung ano man yung mga failures natin, mga nanay, huwag na natin pang ipagpatuloy yan. Yung mga mali na ginagawa natin sa family natin, huwag na natin ipagpatuloy yan. Let's move forward. Let's forgive ourselves. Because God has forgiven us. Amen po ba? Walang perfect nga mother. Kinsay perfect dire? Wala. All of us are so imperfect. But we have a perfect God. Palakpakan natin si Lord. We have a perfect God who is perfect to forgive all our trespasses, who is perfect to forgive all our guilts, and God does not accuse us anymore when we ask for forgiveness. Amen po ba? Mga nanay, forgiving oneself is about more than just putting the past behind you and moving on. It is about facing and accepting our fault. Kung ano mang mga pagkakamali natin, we can say to our children, anak, I'm sorry. Accepting responsibility for your actions is showing humility. So a godly mother is humble. Amen po ba? And number 4, hapit na matapos. A godly mother doesn't do it alone. Hindi siya nag-iisa. Sabihan mo kung katabi mo yung nanay mo, hindi ka nag-iisa, nanay. Oo. Hindi ka nag-iisa. That's why, nanay, yung hindi pa nagsisimba dito, dinalat kayo ng mga anak nyo dito. No? To be in a church as a community of people who love Jesus and love each other. Pasalamat kayo sa mga anak ninyo dahil love kayo niyan. Palakpakan natin ang mga nanay. Love kayo ng mga anak nyo. Kaya in-invite kayo to be here because they want you to listen and hear God's love na ma-receive ninyo ngayon. Letter A. A nanay doesn't do alone. That's why she's a part of a community of a godly mothers. Look at the picture. She is a part of a life group. Ayan. Are you part of the life group? Ayan. Yan. Yan. Mga life group yan. Kinsa ang part sa mga life group dire? No? Murag dili happy. No? Kinsa ang part sa life group dire? Oo. Happy mo? Happy because you belong to a community. No? Katong preaching last Sunday, collective faith. Kung natay life group, we belong and we collect our faith together. Amen po ba? No? You're a part of a community of godly mothers. Sabi sa Hebrews 10:24 and 25, no? Let's read, go. And let us consider another to love and good works, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the dawning. Okay. Anak, listen to this. Ganahan ang inyong mga anak kung ang mga nanay na ay life group. Why? Kay pag-abot sa balay, ang mga nanay buutan. Amen ba mga anak? Na ako'y nabalaan. Iyang ginaingnan ang iyang nanay. Nay, pag life group nanay. Kay siguro pag abot sa balay, iyang nanay buutan kaayo. Amen ba? Letter B, she's authentic. She confesses and opens up her life. Walang tinatago. James 5:16 says, therefore go.
Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Ayaw mo kahadlok, katong wala pa sa life group karon, ayaw mo kahadlok nga namo sa life group. Kayong lahat ng mga sinasabi sa life group, hindi yan makakalabas. That would be a prayer item. Okay? Amen ba? And letter C, she's assured of truth. 10:42 na ay sorry kayo, nag-ano ko, overtime ko. She's assured of true friendship. Needs friends who will speak the truth, correct, pray for. Igsuon sa life group, ang sasabihin niya yung totoo, ang sasabihin niya yung gusto mong, yung kailangan mong marinig, kasi yun ang tama. Sa life group, hindi niya sasabihin yung gusto mo lang marinig, ang sasabihin niya, at yan ang totoong friend. Yan ang totoong kaibigan. Sa Romans 12:10, sabi niya, love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. And number 5, she builds others up. Sige, hapit na tamaman. 1 Thessalonians 5:11, go. And build each other up, just as you are already doing. How? Through her words and action. Nanay, your words are powerful. Listen to this, mga nanay. Godly mom knows her words have the power to tear down, muguba, or build up your family and those around her. So she does her best to honor the Lord in her conversations, avoid gossip, and assume the best about others. Sabi sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it, I will eat its fruit. You will eat or you will reap the consequences. Kung unsa ang nagagawa sa atong mga mga nanay, baka until now, naka-encounter ka na. Imo gyapong ginaingnan ang imong mga anak, tanga ka, bobo ka, igat ka. Baka ginasultihan pagyapon na nimo imong mga anak. Remember, your words are powerful. Kung unsa ang nagagawa sa imong baba, you are prophesying to your children. Wala mo nakabalo that you are building them up. Unya, matingala ka, nganong tanga kay imong anak, kay maumay imong ginasulti every day sa imong anak. Matingala ka nga bobo ang imong anak, kay maumay imong ginasulti sa iya, mo imong ginadeclare, mo imong ginaplan sa imong anak. Remember, your words are powerful. Instead of declaring, declare the opposite. Ingnay mong anak, bless your children. Kahit galit ka na, declare the opposite. Bright kayo kong anak, buutan kayo kong anak. Amen ba? Kugihan kayo kong anak. Ha? Kaya ba mga nanay? Mga nanay. Maging Miss Universe niya akong anak. Miss Universe. Maging President of the Philippines ni. Maging doktor ito. Declare. Declare what the word says. Never declare death sa inyong mga anak. Amen po ba? You have the power to build and to tear down. So number 2, with extra mile of understanding. Mga nanay, huwag niyong i-compare ang mga anak ninyo. Ay, si ate, bright man good si ate. Ako, wala jud ko'y buot. Mas ganahan. Nanay, don't play favoritism. Dapat lahat ng mga anak natin pantay-pantay ang pag-treat natin sa mga anak natin. Amen ba? Dahil mga anak natin yan. Kanilang ang akong anak ni kay gihatagan ko niya $500. No, ayaw. Maghatag man yan or dili, love nato ang atong mga anak. Amen po ba? Number 3, by being a witness of good news about Jesus. The shoes of the gospel of peace. Ingon ang Proverbs 31:26. Sige, basahon nato, go. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue.
Nanay, a godly mother, listen to this. My discernment, my sense ang sinasabi mo. Ayaw pagpatakag mama. Ayaw pagpatakag torya din ha. Ha? Ayaw pagpatakag mama. Ingnay mong mama. Ma, ayaw patakag mama. Sige na, ingnay mong mama. Diba? Sige. Okay? Sige. Being a mom is an important job. Amen po ba? And God's word gives us instruction on how to do the job well. By faithfully following Christ, we become more godly and you'll be a mom worth celebrating. Mommies, you are worth celebrating today. And not only today, but every day sa inyong kinabuhi. Happy Mother's Day and every day sa atong mga kinabuhi. So as a conclusion, so unsa na ang profile of a godly mom? Love God's first, calm and collected, humbly forgives. She doesn't do it alone. She builds others up. Palakpakan natin si Lord. Okay? So, may I now call on ang mga first-timers? Pwede po ba mag-stand? You want to be a godly mom? Pwede na ako i-request ang tanan ng mga first-timers nga mo tindog lang. Yan! Palakpakan naman natin ang mga mothers! Woo! No? Dili lang mother. Tanan ng mga first-timers. Tanan ng mga first-timers. Tanan ng mga first-timers. Tanan ng mga first-timers. Tanan ng mga first-timers tindog. Tindog ang tanan ng mga first-timers. Sige, palakpakan natin si Lord. Okay. Mga nanay, you are special today and we love you. And even ang mga tanan ng mga first-timers. Tanan mga first-timers, Auntie Pang. Istan Auntie Pang, first-timer ka. Yan, welcome natin ang lahat ng mga first-timers. Okay, and palakpakan natin si Lord. So, tindog lang po, tindog lang. So, nako'y challenge sa bawat isa sa ato. Gusto ba nato magiging godly mom? No? And it will start. Ingon pa ang auntie ni Dono. And it will start with this prayer. So, dili lang godly mom and dad. So, follow this prayer after me and make this your personal prayer, no? And I believe nga nahihimuon si Lord sa atong mga kasing-kasing. Sige, pray ta. Lord Jesus, daghang kayong salamat sa imong word na akong nadunggan karon. Lord Jesus, tabangi ko to become a godly mom. But first of all, nagapangayo ako o kapasayloan sa tanan nga mga sala nga akong nabuhat din kanimo. Lord Jesus, I believe that you are the only way na makaabot ko sa langit. So today, I confess that Jesus Christ is my Lord and my Savior. And I will love you and I will follow you and make me a godly mom throughout all my life. In Jesus' name. Amen and amen. Yay! Good job mga ma'am. Okay. Sige. Okay, now, let's have our communion. After the communion, ang kids, prepare ang kids. Remind